Multipurpose ang isang basketball court sa Quezon City. Hindi lang ito pang sports, may detention basin din ito, pangontra sa baha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa unang tingin, aakalain karaniwang basketball court. Pero hindi alam ng marami, bahagi pala ito ng flood control master plan ng Quezon City. Nakatago sa ilalim ng court ang isang rain storage facility na may kapasidad na 1,700 cubic feet, halos katumbas ng kalahating Olympic-sized swimming pool. Layunin ng pasilidad na pigilan ng pagbaha sa Palmera Homes Phase 3 na malapit sa Tulyahan River at direktang naapektuhan kapag umaapaw ang ilog. Yung detention basin addresses also the possibility of backflow. Instead of overflowing or overspilling of river doon directly sa residents, dyan muna pupunta. Ayon sa ilang residente, isang oras lang ng malakas na ulan, umaabot tuhod agad ang baha sa kanilang komunidad. Kasi marami na pong nagdaan nitong taon na to na wala naman po kaming, may tumaas lang konti tapos baba din po kaagad. Dahil sa bagong tayong rain storage facility, umaasa ngayon ang mga residente na mababawasan na ang pagbahang matagal nang nagdudulot ng hirap sa kanila. Umaasa po na hindi na po namin ma-experience yung baha, na walang pangamba kapag malakas ang ulan, may bagyo. Ngayong kumpleto na basketball court na nagsisilbing rain storage facility, umaasa ang mga residenteng nakapaligid dito na matatapos rin ang taon-taong problema nila sa pagbaha, habang may ligtas na espasyo rin para sa sports sa kanilang komunidad. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang flood control basketball court kasama, sa Quezon City kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Dual purpose ito, Ivan, ano? Pero kailan lang ba natapos itong basketball court at na-testing na ba yan nung malakas ang ulan? Pops J, ito kasi inaugurate nung weekend lang. Oo. No, so bagong-bago pa lang itong facility na ito, no. And pero kwento doon ng mga residente na nakatira doon, lalo na yung street kasi ng katabi ng basketball court na to, Pops J. Yun talaga yung pinakamababang parte nung kanilang lugar, no? So talagang yun daw talagang bahain. So ngayon daw, Pops J, kung dati daw isang oras lang umaabot na agad sa tuhod yung taas ng water level, ngayon daw parang tataas ng konti pero mawawala na rin daw kagad. So malaking tulong talaga. Malaking tulong daw talaga, Pops J, yung project na to. Ivan, kaninong proyekto naman itong basketball court? Pops J, itong basketball court, dati talagang basketball court na talaga to. No, pero itong project na to is parte pa rin nung Quezon City Local Government Unit. No, ni-rehabilitate lang nila itong basketball court at yun nga, nilagyan ng rainwater storage system sa ilalim, no, para hindi lang talaga siya basketball court. Ito na rin kasi katabi kasi talaga nito, Pops J, Tulyahan River. As in isang pader lang yung pagitan nila, at kaya naman ito yung naisipan nilang solusyon na para nga mabawasan yung pagtaas ng tubig doon sa Palmera Village, Pops J. Ivan, baka napakalaki naman ang nagasta dito sa proyektong ito. Magkano ba inabot? Ayon, Pops J, kay Attorney Dale, no, itong project na to umabot sa 45 million pesos yung project na ito, no. Pero base naman daw kasi dun sa kanilang tawag dito, they call it master plan, flood control master plan, talagang kailangan nilang nangangailangan talaga Pops J, ng mga ganitong klaseng facilities, lalo para ma-mitigate nga yung problema. Parang sa napakalalim nung hinukay nilang drainage system around the court, ano? Tama ka dyan, Pops J. Ito kanina, gusto ko nga sana bumaba. Kaso nahihirapan talagang umakyat yung isang individual doon dahil parang nasa 3 to 5 meters yung lalim. Taas yung lalim nung project na ito, Pops J. Ivan, paano ang maintenance? Sigurado bang matibay yan? Baka naman bumarabara lang yan pagka sobrang tindi na ng mga basura. Ayun nga, Pops J. According doon sa ating nakausap from Quezon City Engineering Department, every week naglilinis sila ng mga bara-bara, yung mga basura na nakukuha, na naiipon galing doon sa mga canals. No? Kasi ito kasi, Pops J, as in, katabi nito, drainage system lang eh. So may mga tao talaga, mga madaling magtapon ng basura. Pero yun nga, pinapaalala nila na yung simpleng pagtapon ng basurang yan, malaki epekto yan, lalo na doon sa mga ganitong flood control project na marami yung magbe-benefit sana, kaso kung hindi maalagaan ng maayos, mas marami din yung maapektuhan ng hindi maganda. Ivan, may iba na rin bang ginagawang ganyan sa syudad?
Kaya ngayon, Pops, currently, no, may isa pa silang project na same din, Oo. basketball court din na meron ding flood control project sa ilalim. Oo. Ito naman yung nasa Tandang Sora, Pops J. No, Quezon City pa rin yung, nasa Quezon City pa rin. Pero ina-expect nila na within the first quarter of the year, matatapos na yung project na ito. Pero so far, we're still waiting kung matarget ba, kung another month or so matatapos na ito. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy daw yung kanilang paggawa doon, Pops J. Ivan, maliban sa mga basketball court no, na ganito, no, flood control project din, no, may iba pa bang ideya para gawing multipurpose ang flood control projects? Baka pickleball naman, no? Pickleball court, o no, para Pops J. dahan, maging parking. Oh. Pero so far, Pops J, kasi meron ngang flood control master plan na sinusundan itong Quezon City LGU, no? Kung saan talaga meron silang mga targeted areas na lalagyan ng mga flood control projects. At may partner sila dito, Pops J, yung UP Research Institute. Okay. No? So talagang hahanapan nila ng lugar kung ano ba yung pinaka-vulnerable site at sa kanila iisipan ng paraan kung paano nga mamimitigate yung ganitong klaseng problema, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.